Sobrang laking tulong talaga sa akin ng pagme-meal prep mga kumarites dahil hindi ko na kailangan gumising ng sobrang aga para lang magluto ng ulam. Kumuha na nga ako sa freezer na sinaing na galunggong dahil ito daw yung gusto ng asawa kong baon niya sa trabaho. Ma-microwave lang natin yan, pero kung wala naman kayong microwave, pwedeng sa kawali nyo na lang siya iinit. So weekly pa din naman ako nagluluto ng ulam tapos pinoprozen ko na lang siya. Yung isang araw na rest day ko is nakalaan talaga sa pagluluto ng ulam. So, kahit magluto ako ng maghapon pero ang kapalit naman nun, halos 2 weeks ko na pahinga. Nga pala yung binili kong microwavable at talagang gustong gusto ko siya. Ang kapal kasi ng pagka-glass niya at pwedeng dito mo na rin ilagay yung pinakaulam. Tatakpan mo lang siya kasi leak-proof na rin siya at hindi talaga siya natatapon. Ginawa ko na nga lang dito is nagsaing ako, hindi kasi pwedeng hindi bagong saing yung kanilang ibabaon. Yung frozen rice naman mga kumartes, dito lang siya pang bahay. Hindi siya pwedeng pambaon kasi baka mapanis. So yung tirang kanin, pag nagsasaing ako ng kanilang pambalot, inilalagay ko sa freezer para hindi kami mapanisan ng kanin. Hindi na rin ako namang problema ng pang-ulam ni Kurt ngayong umaga kasi ayan nag-init ako ng chicken pastil. So itong meal prep lang ay sa mga taong busy katulad natin na may trabaho. Sobrang laking tulong sa akin ito lalo na sa pahinga. Ito yung matagal ko nang dinadasal kay Lord na Lord. Sabi ko kailan kaya ako uuwi ng bahay na tutulog na lang ako at hindi ko na kailangan magluto. Minsan kasi mga kumartes pagdating ko ng bahay gusto ko matulog na lang talaga pero hindi pwede kasi kailangan ko magluto ng pang-ulam. Dininig talaga ni Lord yung dasal ko at ito na nga yun. Ito na yung sagot, meal prep. Bumili nga ako ng ganitong silicone at dito ko nilalagay yung ating mga frozen ulam. Kagandahan naman dito sa silicone naka-portion na siya. Tapos niyan bumili ako ng ziplock at dito ko ilalagay lahat ng ating nakalagay dito sa ating molder. Yan nga pala yung niluto ko kahapon, pork tapa. So mag-iinit ako ng isa kasi ayan yung pang sa binalot ni Kurt. O diba, hindi na rin ako nahihirapang mag-isip ng pambaon ni Kurt sa school. Nakatipid na rin ako sa baon niya kasi araw-araw na siyang may binalot. Ito naman yung sa asawa ko, yung sinaing na galunggong. Nung last week pa yan ha, pero okay na okay pa yan. Yan ko na lang din siya ilalagay, hindi ko na siya aalisin dyan. Dahil yung ating binili microwavable ay leak-proof na siya. Ito naman yung parang Bicol Express pero lomo yung ginamit ko, ginataan ko lang yan. At ayan, ito na yung ulam ni Kurt, tapos ito naman yung sa asawa ko. So, dahil sinaing nagalunggong siya, kailangan meron siyang kamatis. So ayan, dito ko na lang siya ilalagay, pagpapatungin ko na lang siya. Pero sabi ko, wag niyang babasagin dahil pag binasag niya yan, ako papalitan niya. Hindi nga pala ako nakapagpabili ng kamatis, kaya bumili na lang ako kay mother ng kamatis. At ayan, kaya kailangan ko lagi ng kitchen towel dito sa kusina kasi kailangan ko yan. Nilalagay ko minsan dito sa kutsara para pagkatapos kumain ng asawa ko, meron siyang gamiting tissue. So dahil o-order pa lang ako ng lunch bag, ito muna yung gagamitin natin, paper bag. Magkahiwalay kasi ngayon yung kanyang kanin at saka yung kanyang ulam. So tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong microwavable natin kasi kahit itagay-tagilid nyo yan, hindi talaga yan matatapon. Huwag lang talagang ibabagsak at talaga naman, basag din talaga yan. At ang isa pa na nagustuhan ko dito, madali lang siyang linisin kasi hindi naiiwan yung sebo. Unlike talaga sa mga plastic, kailangan mo talagang buhusan ng dishwashing para lang matanggal yung pinakasebo niya. Dahil umorder pa nga lang ako ng lunch bag, dito na lang muna natin ilalagay sa paper bag. Ako talaga yung nagpe-prepare ng pansabinalot nila. Alangan naman, wala namang talagang iba. Ito naman sa itim na silicone molder, yellow lang talaga yung inilalagay ko dyan. Hindi ko yan nilalagyan ng ulam kasi ayan, ipanlagay ko dito sa tumbler ng aking anak. Gusto niya kasi malamig yung tubig niya sa tanghali. At ayun nga, nakakatipid ako ng baon niya. Kasi dati, nung hindi siya nagbibinalot, 200 yung baon niya araw-araw. Kasi sabi ko nga, pag wala akong naiisip na ulam, sabi ko bumili na lang siya sa kantin. Syempre, may pamasahe pa yan. Kaya halos 100 lang din yung natitira sa kanya pang merienda sa school kapag ka nagugutom. So ngayon, nakakatipid ako kasi 150 lang yung binibigay ko sa kanya, kasama na dun yung pamasahe niya. So ayan naman, hindi siya magastos. Yun nga lang, kapag ka gumastos isang araw, ubos talaga yung pera niya. Lalo na kapag ka last day ng school, sasabihin gagala, yun, doon nauubos yung pera niya. Pero hindi ko na nga yan hinahatid kasi maalam naman na yung mamasahe. So hindi nga siya makakasabay sa papa niya kasi sa Los Baños ang trabaho ng kanyang papa. So pagkalabas ko nga, ayan, nakaredy na rin si Keisha at saka si Kayla. So dahil mamayang panggabi pa naman ang shift natin, makakagawa pa ako ng mga gawaing bahay. Sabay na nga palang napasok itong mag-ate kasi parehas naman sila ng schedule. Yun nga lang, si Kayla naawas ng tanghali tapos napasok ng 1:00, awas ng 2:00. Tapos si Keisha naman nauwi din ng tanghali, sabay sila ni Kayla, tapos ang awas naman niya is 3:00. Sabi ko nga bakit inihahatid pa? Pwede naman maglakad. O diba? Talaga namang hatid pa ng kanilang tatay. Ang dami kasing mga gamit, kaya ayan. Pero pagkadating ng kanilang tatay sa bahay, tutulog ulit yan dahil ang over pa dahil nag-inom kagabi. At ayun nga, dahil yung pusa pakalat-kalat, natapakan ni kuya, ayun, nakagat tuloy. Kaya kailangan magpaturok. So next year, grade 7 na din si Kuya Nash. Kaya ayan, siguro magkakasabay na sila ni Kurt pagpasok. So yung libro nga pala ni Kurt, naidala niya na sa school at hindi na niya palaging bit-bit. Ang time pa naman niya is 7:30. Maaga pa naman, kaya makakapagantay
naghihintay pa siya ng jeep. Mayang hapon naman, hindi na ako magsasaing kasi sabi ko may frozen kanin naman sa rep, mag-init na lang sila. Siyempre, pumili na lang sila ng gusto nilang ulam. Ako naman, magluluto naman ako nitong aking uulamin kasi gusto ko gulay. Ito nga pala yung ampalaya na niluto ko nung nakaraan. Iisa na lang kaya magluluto ulit tayo dahil ayoko maubusan ng ampalaya. Yung sibuyas at bawang, pino-frozen ko na din para mas madali kapag magluluto tayo. At ayan na nga pala yung mga naipon ko na frozen ulam. Sobrang dami na niyan. Meron pa nga tayo sa labas doon sa rep ni Kuya. Weekly kasi talaga nag-iisip ako ng mga bagong ulam na pwede kong iluto. Minsan hindi rin naman maiiwasan na nagsasawa pa rin. Kaya nung nakaraan nagprito na lang ako ng manok. At ayun, hindi pa rin naman naiiwasan na paminsan-minsan nakakabili pa din ng pang fast food. Pero bihira na lang, hindi kagaya dati talaga na halos araw-araw bumibili kami ng lutong ulam. So sabi nga, yung ating frozen ulam tumatagal siya kapag naka-vacuum seal. Kaya ang ginagawa ko, yung mga nasa ziplock, inililipat ko minsan sa vacuum sealed para mas tumagal siya. Lalo na yung hindi naman masyadong nakakain. Tapos pag nagluluto ako ng ulam, hindi ako nagamit ng magic sarap. As in, paminta, nor seasoning, oyster sauce, at konting betchin, yun lang talaga yung ginagamit ko. 'Di ba? Mas maganda talaga na ikaw yung magluluto ng mga frozen ulam kasi nga alam mo kung ano yung mga sahog dito sa mga niluluto natin. Tatanungin nyo kung hindi ba siya nasisira pag binabalot. Hindi naman. Natry ko na rin kasi yung may gata. Okay naman sila kapag katanghali na. So yung nag-iisang ampalaya, ininit ko na nga lang din. At itong tirang ulam ni Kurt kanina, kakainin ko na lang din. Dahil mga kumartes, pag may tira dyan, wag nyo nang ibabalik sa freezer. Kainin nyo na lahat. Ang ginagawa ko, portion siya na tigkakaunti para maubos lahat. Mas masama kasi yung ininit nyo na, tapos kakainin nyo. Tapos pag may tira, ibabalik nyo ulit sa rep. Nako, wag na wag. Kaya ang ginawa ko, bumili talaga ako ng mga lagayan na ganito. At bukod nga dyan sa silicone molder na yan, umorder pa ako ng ganito mga food storage. Para tigi small portion lang talaga siya. At pag na-frozen na yan dyan, inilalagay ko na siya sa vacuum sealed para mas tumagal. Sa pag-meal prep, hindi naman kailangan malaki yung budget nyo. Mag-start kayo muna sa 2 putahe ng ulam, pang 1 linggo, tsaka nyo siya dagdagan ng dagdagan. Para lang talaga mabawasan yung pagod natin at mas mahaba yung ating pahinga. Sabi nung iba na nagko-comment, katamaran daw ito. Sabi nung mga walang trabaho at nasa bahay lang naman. So kung tambay ka sa bahay, huwag ka nang mag-meal prep. Kaya nga ginagawa to ng mga busy mami kagaya namin. Kasi talagang pagkagaling ng trabaho, pagod ka na, tas magluluto ka pa, talagang hindi na kaya ng energy namin talaga minsan. Pero kung ikaw naman ay hindi nagtatrabaho at nasa bahay ka at nag-aalaga ka lang ng bata, pwede mo rin gawin to. Lalo na kung may mga babies kayo, no, mga toddler pa, di ba kakulitan pa niyan. So syempre nakatuto kayo sa mga bata, hindi kayo makaalis. So perfect din itong meal prep kasi magpo-frozen na lang kayo ng ulam, hindi na kayo problema, mag-iinit-init na lang talaga kayo, mas natututukan nyo pa yung anak nyo. Ano ba naman yung ipahabilin mo lang ng isang buong araw sa kapitbahay yung anak mo at magluto ka maghapon? O diba, 1 week mo namang makakabanding yung anak mo. Yung nakikita ko nga sa Black App, yung may mga baby, yung mga kumakain na ng kanin, nagmi-meal prep din sila ng mga pagkain ng baby nila. Diba, magluto ka ng good for 1 week, o diba, pahinga ka na din. Kahit maghapon kayong matulog ng anak mo, maglaro, is pwede kasi hindi mo na po problemahin na magluluto ka pa ng ulam nyo. Gusto mo mag-start ng ganito, is mag-search ka muna bago mo to gayahin. So ayan lang muna ang ating mini vlog for today's video. Thank you for watching. Bye!